Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang tungkol sa PhilHealth. Una, yung reaksyon ng mga PhilHealth officials, yung pagbigay sa kanila ng zero budget ng BICAM. Pangalawa, yung napabalita na booking na 137 million pesos na balak gastusin ng PhilHealth para sa kanilang party, sa kanilang 30th founding anniversary. Then pangatlo, yung paliwanag ni Dr. Tony Liachon, isang health expert, na illegal itong ginagawa ng kamera, yung BICAM. Unahin natin yung reaksyon ng PhilHealth officials. Sa zero budget nila sa subsidiya para sa 2025. Ang ilang miyembro nangangambang walang makukuhang discount sa pagpapaospital. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dagsa araw-araw ang mga pasyente sa Philippine Heart Center. Sa billing section, parit-parito ang mga kaanak na nagpoproseso ng PhilHealth at iba pang discount na pwedeng makuha. Isa na rito si Tatay Rosendo Cruz na nakakonfine ng misis. Nababahala siyang hindi makakuha ng claim matapos tanggalan ng mga mambabatas ng subsidiya ang state insurer para sa 2025. Kasunod ito ng halos 90 billion pesos na hindi nagastang pondo. Pagkagalit naman dumarating yung pagkakasakit, yun po ang aming problema. Kaya sana po, tuloy-tuloy na masipagsitisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. The indirect contributors will be subsidized by the national government. And ito po yung nasa subsidy ng government sa budget for the GAA. So kung halimbawa pong magiging zero budget, ibig sabihin po ay walang magiging premium contributions for 2025 yung ating mga indirect contributors. Yun ang problema. Yun ang hindi naisip ng ating mambabatas, yung member ng BICAM. Kasi yung National Expenditure Program, yung proposal, may budget naman ang PhilHealth. 74 billion. Sa Kamara, sa Senado, may budget pa. Pagdating sa BICAM, naging zero. Anong nangyari? Hindi naman pwede kasi hindi lahat nagbabayad ng contribution. May tinatawag na indirect. Ayun na nga, senior citizen, PWDs, mga 4Ps, beneficiaries. Hindi yan nagbabayad. Wala naman silang may bayad. Kaya yung contribution ng mga indirect members dapat manggaling sa subsidy ng government. Tinanggal. Anong mangyari ngayon sa PhilHealth? Hindi nag-iisip ang ating mga mambabatas. Okay. Madiscuss na natin yung 137 million na napabalita na gagastusin nila sa anniversary. Mainit ding issue ng PhilHealth ang 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. Ayon sa PhilHealth, hindi pa raw yan approved. Wala pa po tayong approval of any budget or corporate of operating. Na-booking lang. Wala pa daw approved. Kailang, anong kasabihan? Walang usok kung walang apoy. Ang laki, 138 million pala, hindi 137. Christmas party at saka, ibig sabihin, plano nila. Kaya lang, hindi pa daw approve. O ngayon na reveal na sa publiko, I don't know kung itutuloy pa ba nila. Grabe, Ganon sila kung gumastos. Budget for 2025. Kung yun po yung sinasabi na anniversary budget, because the anniversary is in February 14, 2025, it's the 30th year. Alam din naman po natin na meron nga pong pinalabas na directive ang ating Pangulo na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon. Wala.
Hanggang salita lang yon. Yung sabi ng Pangulo na magtipid tayo, sila ang nauna sa Malacanang. Noong kailan ba yung lighting ng Christmas tree sa Malacanang? Grabe, bonggang party, complete with the mga palabas. Ganun ba ang simple? Follow the leader. Ang Malacanang, bongga-bongga ang mga party nila. Down the line. Hindi kami maniwala doon. Yung dahil lang sa direktiba ng Pangulo, ang problema, mabuti at nabuking, nalaman yung plano na sana hindi na itutuloy. Pera ng mga PhilHealth members yan, hindi nyo pera, mga opisyales. Kayo lang ang makikinabang yan, laking yan. Ano yung nabasa ko sa comment section, ang bayad niya sa hospital bill is 80,000. Ang ire-refund lang ng PhilHealth is 20,000 pala. 20,000. Ang ire-refund lang ng PhilHealth 2,000 lang. Nabasa ko sa comment kanina. Tapos may nabasa kong comments din, OFW sa Indonesia. Sabi niya, kaming OFW sa Indonesia. Nagkasakit ako, matindi yung sakit niya. Libre lahat. Binayaran ng parang health provider nila doon. Parang PhilHealth nila. Libre lahat sa Indonesia. Bakit hindi natin magawa dito? Bakit magawa basta, alalaki ng bonus, mga sweldo, allowances ng mga PhilHealth officials. Okay? Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Punta tayo sa ibang ito, si Pinoy Views and Opinion. Ginawa niya ito ng reaksyon. Lulustayin ng PhilHealth para sa party. Pakinggan natin ang Pinoy Views and Opinion. Naturuan na ba ng leksyon ng PhilHealth? Nagsilbing aral na ba ito sa kanila? Noong hindi sila binigyan ng budget ng gobyerno para sa 2025. Apparently po, mga kababayan, hindi dahil kahit pa hindi sila binigyan ng budget ng gobyerno, ay maglulustay pa rin daw ng milyon-milyon ang PhilHealth para lang sa party. Oh, yun po talaga ang binulgar ng isang whistleblower, mga kababayan, na si Dr. Liachon. Oh, isang lawan yan, ha. Huwag niyong sabihin, pakawala yan ni Duterte. Anti-Duterte yan, mga kababayan. Binulgar niya na sa likod ng zero budget ng PhilHealth ay nagana pa itong maglustay ng 137 million, mga kababayan, para sa kanilang anibersaryo. At alam niyo ba kung ano ang sagot ng PhilHealth? A fake news si Liachon. Dahil initially, mga kababayan, sinabi ni Liachon na para yung sa Christmas party at anniversary. Ang sabi ng PhilHealth, fake news. Dahil hindi naman daw ito pag Christmas party. Para daw ito sa kanilang anniversary, mga kababayan, sa February. Pero hindi nila dininay, mga kababayan, na may ganoong budget talaga na 137 million plus almost 138 million para sa kanilang anniversary party at aprobado daw ito ng gobyerno. O ganun pa rin, di ba? Para lang sa kanila. Okay, so pakinggan naman natin si Liachon. Merong interview sa kanya. Ito. Net 25. You are so very very vocal against itong nangyari po na zero subsidy ng ating pamalaan para sa PhilHealth. Malaman lang po natin ang mga kadahilanan ninyo, Dr. Tony. Tony Liachon. Ang unang-una kasi, Yan, si Dr. Tony Liachon. Kongreso, with due respect to Senator Grace Poe, Senator Cheese, and of course members of the Senate and Congress, is actually illegal, Illegal. unconstitutional, and immoral. Moral. Now, let me tell you why illegal. Kasi, nakasaad kasi sa Saligang Batas sa Republic Act na ang Universal Healthcare Law at ang Sin Tax Law, naka-earmark na yan, automatic na bibigyan mo ng pondo yan para matupad yung batas ng Universal Healthcare Law. Ngayon, may party po ang PhilHealth kung saan nakukolekta natin sa sigarilyo, alak at soda at yan automatic pupunta yan sa PhilHealth. Yan yung sin Ngayon, tax. taon-taon, Yeah, Sin Tax Law. yan po yun in 2012.
Now, doon sa Universal Healthcare Law naman, ang problema naman natin dyan, dapat by this time, ang ating out-of-pocket expenses natin, based on the law, ay nasa 30% na. Kasi ang ating dati in 2012 ay 60%. Sa ngayon, ay 50% yung out-of-pocket expense. Okay, so i-summarize ko na lang. Dalawang batas. Universal Healthcare Law nagsasaad na dapat ang gobyerno mag-subsidize, magbigay ng subsidy sa PhilHealth. Yung sin tax law, yung buwis sa pagbebenta ng alak, sigarilyo, soft drinks, at iba pa, automatic may napupunta sa PhilHealth. Very clear. Kaya nung proposal 2025, merong budget ang PhilHealth, 74 billion. Bakit biglang nawala sa BICAM? Ayun na yung dagdag bawas. Kasi dinagdagan nila ang pondo ng DPWH. Naging 288 billion ang naidagdag sa pondo ng DPWH para sa mga projects ng ating mga mambabatas. Yun pala.